Okay, good morning po sa inyo lahat at magandang umaga po sa inyo lahat. At alam natin ang Diyos ay mabuti. Kayang mga pangako, totoo siya. Ang sabi ng sa kanyang salita, langit at lupa ay mapaparam, pero ang kanyang salita ay mananatili. Kung ang salita ng Diyos ay mananatili, even God, hindi siya mananatili magpakailanman. No? Ang langit at lupa hindi mananatili, pero ang salita ng Diyos ay mananatili kailanman. Okay? At ang salita ng Panginoon, hindi lang panlupa, kundi ang salita ng Panginoon ang siyang magtatawid sa atin sa kabilang buhay. Hello! Palakpan minsan pa ang Panginoon. Tayo natin tumayo at mag-umpisa na. Okay. Thank you, Lord. We give you praise, oh Jesus. Palakpan minsan pa ang Panginoon. Hallelujah! Kayamanan at kalakasan, ikaw ang nagbigay. Panginoon, kay buti mo, pag-ibig mo'y di nagbabago sa bawat araw ng buhay ko, mula pa noon hanggang sa
noon hanggang sa ngayon. palakpakan minsan pa ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy po natin purihin yung Panginoon sa panibagong sigla na ipinagkakaloob niya sa atin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Jesus. Hallelujah. Hindi mahahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Yes, Lord. Ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila ay pailala nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailala nang may panibagong sigla. Ikaw ang agila na tutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Yes, Lord. Salamat sa panibagong sigla, O Diyos. Hallelujah. Diyos, tatakbo, ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila ay pailala nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailala nang may panibagong sigla. Ikaw ang sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila ay pailala nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailala nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Panibagong sigla. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka sa panibagong sigla, O Diyos. Hallelujah. Di mahahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahahapo, lalakad di mapapagod. Maghihintay na may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Lalakad di mapapagod. Maghihintay nang may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila ay pailala nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailala nang may panibagong sigla. Ikaw ang sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila
Hallelujah, Lord. We worship you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord God. Tunay nga, O Diyos, sa buhay mo, Lord God. Sa piling mo, Lord God. Natagpuan po namin ang lahat sa inyo, O Diyos. Kaya wala na kaming hahanapin pang iba. Dahil ikaw ang nagbigay ng buhay namin. Kayo po ang nagbigay ng kalakasan. Kayo po ang nagbigay ng buhay na walang hanggan sa amin. At sa inyo lamang iyon matatagpuan. Hindi ito matatagpuan sa mundo. Hindi ito matatagpuan sa material na bagay. Sa inyo lamang po matatagpuan, O Diyos. Hallelujah. Kaya marapat lamang na kayo po ang aming hanapin at masumpungan sa aming mga buhay. Dahil ikaw ang pinagmumulan ng lahat. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, thank you, Lord. Wala nang iba sa puso't kaisipan namin, O Diyos, kundi kayo lamang. Dahil, Lord God, tapat ka at mabuti sa amin. Napakaganda na, O Lord God, ng nilayon mo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoong Yesus, dahil sa inyo, O Diyos, natagpuan po namin ang tunay na buhay. Hallelujah. Worship you, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, God. Praise you, Lord. Let us feel the presence of God. Hallelujah. Kapatid, sa umagang ito, nandito tayo upang purihin at sambahin ang ating Diyos. Ang ating Diyos na lumikha sa atin. Ang ating Diyos na nagmahal sa atin. Ang ating Diyos na nagbigay ng lahat para sa atin. Oh, hallelujah, Lord. You deserve to accept praises and worship, O Lord God. Oh, hallelujah. We worship you, Lord God. We worship you, Lord God. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman, pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo walang matatagpuan? Ikaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw, yes, Lord God, tanging kayo lamang po ang kailangan namin sa aming buhay. Wala nang iba, O Diyos. Hallelujah. Ang buhay ba'y kahulugan, sa piling mo'y may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi man sa'yo ko lang matatagpuan, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Yes, Lord God. Hindi mo kami kailanman
kailanman iniwan sa aming mga buhay, O Lord. Dahil nanatili kang tapat at mabuti sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah. Wala nang iba. Wala nang iba sa puso ko't isipan. Kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo walang matatakbuhan? Kaligtasan at buhay na wala nang iba. Oh, hallelujah, Lord. Yes, Lord God. Salamat po dahil natakbuhan po namin, Panginoon, ang nagbigay ng buhay sa amin, ang nagbigay ng halaga, kahulugan ng buhay namin. Hallelujah. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan. Kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi man sa'yo walang matatakbuhan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Yes, Lord God. Hallelujah. Yes, Lord God. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan. Kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo walang matatakbuhan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Dumating na sa buhay namin, O Diyos. Nagkaroon kami ng kaligtasan. Nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, Lord God, walang papantay sa iyo, walang higit sa iyo. Hindi ka namin pwedeng ikumpara at hindi ka namin pwedeng ipagpalit. Dahil, Panginoon, ikaw ang pinakamahalaga. Ikaw ang buhay namin, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah, God. Ikaw, Panginoon, ang aming buhay. When we accepted you as our Lord and Savior, Lord God, we were lost. Kami po, Panginoon, ay naliligaw. We were dead, Lord God, in our spirit. Kami po, Panginoon, ay patay sa Espiritu. But when we get to know Jesus Christ, nang siya ay aming tanggapin, Panginoon, we were reconnected to you, Lord God. At kami, Panginoon, ay nagkaroon ng bagong buhay. And we have a new identity, and that is the identity of Jesus Christ. And that is the life of Christ that you have given to all
who believed in Him. Kaya Panginoon, ngayong umagang ito, kami Panginoon ay patuloy na magpupuri, sasamba Panginoon sa iyong dakilang pangalan, sa iyong dakilang ginawa Panginoon para sa amin. Lord, we are enjoying the life that Christ has given us. And Lord, we will enjoy this through praising and worshiping you. Hallelujah! And we lift your name on high, Panginoon. Itinataas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ang siyang tunay na buhay na meron kami, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Dakilain ka, Panginoon. Parangalan ka ng iyong mga anak. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Lord. We adore you. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. At ngayong umaga, Panginoon, alam namin ng iyong mga salita ang siyang patuloy na titimo sa aming mga puso. And let your word, Lord God, be the guiding light of our lives. We praise you, Lord God. We worship you and we adore you. In the name of our Lord, mighty Jesus. Amen and amen. Amen. So bago po tayo manalangin sa ating pagkakaloob, nais ko po munang samahan nyo ako na i-dedicate ang ating mga kapatid, ang bagong youth director po natin, at gayon din po yung mga youth officers po natin. Italaga po natin sila sa pamamagitan ng panalangin. At para samahan po ako dito sa taas, tinatawagan ko po ang ating former youth pastor, Pastor Chris Evangelista. At para ipakilala po sa atin ang ilang pang mga officers, ipinapakilala ko rin po sa inyo ang ating youth director ngayon. Sino po? Hulaan ninyo. Si Sister Ephraim Fem Katangal, Manaloto. Manaloto na pala. Siya na po yung tatawag sa ating mga youth officers. Good morning po sa inyong lahat. So, ako po ay nagagalak at masayang-masaya na ipakilala sa inyo ang mga youth officers and youth GE leaders. So, ang una po sa listahan, our youth president, Sister Shera. Ayan, nasan siya? Yan. And next, our youth vice president, Brother Jonathan. Our Mr. Secretary, Brother Ian. And we also have our event committee, Sister Philane, and food committee, Brother Jam. Ayan. And lastly po, we have our youth councils and youth GE leaders, Sister Janiel, Sister Jemima, and Sister Jenna. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang mga kabataang ito. So, samahan niyo po ako, tayo pong lahat ay tumayo.
At iunat po natin ang ating kanang kamay sa kanila. Center, hindi kayo makukuha sa picture. Okay, so ipanalangin po natin ang mga kabataang ito together with Pastor Chris at tayo po lahat. Salamat Panginoon Diyos sa mga kabataang ito na nakita nila at naranasan ang iyong pag-ibig, Panginoon. Nakita nila, Panginoon Diyos, na kayo'y mapagmahal na Diyos. Kaya ang kanilang buhay paglilingkod ay bunga lamang, Panginoon, ng kanilang naranasan mula sa inyo. Dalayan ko po, O Diyos, Sister Fem, as Youth Director, O Lord God, including all the officers, Lord God, na patuloy, O Diyos, ang karunungan po ninyo, ang siyang patuloy nilang maranasan, Panginoon. At naniniwala po kami, O Diyos, nang tinanggap ka nila sa kalambuhay, nandyan na ang pagkasi ng Banal na Espiritu, nandyan na ang karunungan na nagmumula po sa inyo. Kaya, O Diyos, naniniwala po kami sa kanilang paglilingkod, Panginoon Diyos, kailanman na hindi niyo po sila iiwan at hindi niyo po sila pababayaan. Napakaganda ng kinabukasan, Panginoon, na naghihintay sa mga kabataang ito, Panginoon. Pati na, Panginoon, sa lahat ng young people, Lord God, dahil kakilala ka nila, dahil nararanasan ka nila, at ang pag-ibig po ninyo, O Diyos, ang sumasa kanila. Salamat, O Diyos. Itinatalaga po namin sila, Panginoon, sa inyo, ang inyong pangunguna, ang pagkilos ng Banal na Espiritu sa bawat programa, Panginoon, na kanila pang gagawin, ang siya patuloy nilang maranasan. Purihin ka, Panginoon, at pasalamatan sa mga kabataang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Makakaupo na po tayo. To all young people out there po, we would like to invite and encourage you to join and to fellowship with us on our upcoming summer fellowship on May 4, Saturday po. Just approach Ate Fem or ako po. Thank you so much po. Thank you, Ma'am She. So, congratulations sa ating mga kabataang ito na naglilingkod sa Panginoon. So, bago tayo mag-pray, mayroon po tayong i-welcome. I-welcome na po natin ngayon ang mga kapatid po natin na ngayon pa lamang nakadalo sa gawain ng Panginoon. Sister Jane, ano ba to? Base o Base? Janga, si Marilu at saka si Reggie Soriano mula sa Nepo Subdivision, Angeles City. Inimbitahan po sila ni Sister Marian. Naku. Sige po, tumayo po kayo para makita po namin kayo. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Welcome po kayo sa gawain ng Panginoon. Gayon din po ay welcome po kay Sister Minda at Boboy Naku ng Neporen Subdivision. Invited by Sister Marian. Sama-sama pala sila. Hiwalay kasi. At saka si Brother J.R. Naku, Redrick Naku, mula rin sa Nepo Subdivision. Invited by Sister Marian. Sige po, balakpakan po natin. Okay. Praise the Lord. So, napakaganda at napakagaan ang magbigay ngayon. Sapagkat nakikita po natin na ang Diyos ang unang umibig, na ang Diyos ang unang nagmahal. Yung pagbibigay po natin ay bunga lamang ng naranasan natin sa Kanya. Palagi po natin itong binabanggit dito. Bakit? Patuloy po natin kasing pinalalahanan ng bawat isa na hindi dahil sa pagbibigay mo, kaya ka mahal ng Diyos. Bago ka pang nagbigay, mahal ka na ng Panginoon. Bago ka pa nagbigay, ibinigay na ni Kristo ang kanyang buhay. So, hindi natin malalampasan ang pagbibigay ng Panginoon. Kaya ang pagbibigay mo ngayon sa gawain ng Panginoon ay bunga lamang ng naranasan natin mula sa Panginoon. Amen? Kaya nga, yung sinasabi ng salita ng Diyos, God loves a cheerful giver. Masaya kang magbibigay dahil naranasan mo ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Amen. Tayo po'y manalangin, Panginoon, maraming salamat sa larangang ito ng pagbibigay po namin, Panginoon. Natunay nga, O Diyos, ito'y bunga ng iyong pag-ibig. Bunga ng pagpapala po ninyo sa buhay po namin. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong pagkilos sa buhay po namin. Salamat kay Kristo, sapagkat ang aming Panginoong Hesus ang siyang kayamanan po namin. He is our greatest treasure, Lord God. Sabi nga po ng inyong salita, kung ang inyong pinakatatangit at pinakamamahal na anak ay hindi po ninyo ipinagkait sa amin, ano pa ang hindi nyo kayang ibigay sa amin? Kayo po ang aming dakilang pagpapala, O Diyos. Ang mga bagay na ito dito sa mundo ay maliit na bagay lamang
kung ikukumpara po namin sa tinanggap na po namin pagpapala at kayo yan, Panginoon, ang kaligtasan, pag-ibig, buhay na walang hanggan, kapayapaan na nagmumula po sa inyo. Tunay nga, O Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat pwede po kaming makibahagi, maging instrumento, O Diyos, maging kapartner ng iyong gawain sa pamamagitan ng pagbibigay. Purihin ka at pasalamatan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po natin tumayo at magkamayan tayo sa bawat isa. Kasabay ang ngiti. Ngiting tagumpay mula sa Panginoon. Oh, we bless your name. Thank you, Jesus. Panahon lumilipas, maungkoy kumukupas, ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi magwawakas. Magbago man ang mundo, isa lang ang totoo. Mga pangako, salita mo. Sabay-sabay! Come on! Oh. Magkamay ka ba sa bawat isa? Kay buti mo. Kahit po lahat ay magkamayan. Big mo, di nababago sa bawat araw ng buhay. Isa pa, mula pa noon hanggang sa ngayon. Panginoon, kay buti mo, noon pa man, O Diyos, hindi ka nagbabago. Manatili kang tapat, O Diyos. Bago sa bawat araw ng buhay ko, mula pa noon hanggang sa ngayon. Panginoon, hanggang sa ngayon. Thank you, Lord. Palakpan man sa mga Panginoon. And God bless you. Ayan, so habang nagsiset up po ang mga kasama natin. So kung di nyo po napapansin, so bago po yung drums natin ngayon. So courtesy of our very generous si Kuya Edgar po, no? Ayan. So tunay nga po, no, as a part of this congregation, tunay nga po nakaka-inspire talaga pag nakikita natin yung gift of giving, yan, yung mga natutunan po natin. At tunay nga po, we appreciate you, Koy. So, yan. Hallelujah. Okay, so, yun nga po. So, our God is the good shepherd. At tunay nga po, we are His flocks. At tunay nga pong, isa man ang mawala, hahanapin niya yun. Ganun ka-importante sa Diyos. At tunay nga pong naway palagi tayong manampalataya sa Kanya at Siya ang maging lead natin sa ating buhay. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Praise. Hey. Praise the Lord Jesus. Well, I've been turned round, but I've never been lost.
seen the water get troubled, but we walked across. When my knees were shaking, you held my hand, turning my problems to a promised land. Lead on, Good Shepherd, I'll follow all my days. There ain't nothing sweeter than to watch you make a way. You walk me through the valley, but you never steered me wrong. So lead on, Good Shepherd, lead on. See some mighty deep canyons that you brought me through. See some mighty big mountains that you stopped and moved. Glory, glory, hallelujah. Yeah, that's my song. And walking with my Father to the great unknown. So lead on, Good Shepherd, I'll follow all my days. There ain't nothing sweeter than to watch you make a way. You walk me through the valley, but you never steer me wrong. So lead on, Good Shepherd, lead on. And step by step, day by day, lead me on, Lord, I pray. Road gets dark, walk by faith. Lead on, Good Shepherd. And step by step, day by day, lead me on, Lord, I pray. Road gets dark, walk by faith. Lead on, Good Shepherd, and lead on, Good Shepherd. I'll follow all my days. And there ain't nothing sweeter than to watch you make a way. You'll never steer me, God, but you never steer me wrong. So lead on, Good Shepherd, lead on, step by step, and step by step, day by day. Lead me on, Lord, I pray. Road gets dark, walk by faith. Lead on, Good Shepherd, and step by step, day by day. Lead me on, Lord, I pray. Road gets dark, walk by faith. Lead on, Good Shepherd, and lead on, Good Shepherd. I'll follow all my days. And there ain't nothing sweeter than to watch you make a way. You walk me through the valley, but you never steer me wrong. So lead on, Good Shepherd, lead on, Good Shepherd, lead on, Good Shepherd, lead on, Good Shepherd, and lead on, Good Shepherd, lead on. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Ay. Okay, excited po ako. Ayan, pati yung sound system, excited. Test mic. Ayun. Okay. Okay na? Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. At salamat po sa ating bagong drums through the generosity of our engineer, Pastor Edgar Tayag. Salamat po sa mga nag-song leaders. Mabuhay ka, Pastor Edwin. Magpatuloy ka lang. Yay daw, sabi ni Pastor. Okay, so sa mga hindi pa po nagpapagamit sa gawain ng Panginoon, welcome po kayo. Marami po tayong mga teams, mga groups na pwede nyo pong salihan
kung ano yung giftings na mayroon po kayo. Approach nyo lamang po yung ating mga leaders, especially our youth. No? Pero yung kahit senior na po, pwede rin po. Okay? Ayan po yung ating mga ushers, halos di naman katandaan pala. Okay, so lahat po tayo ay merong pwedeng bahagi sa gawain ng Panginoon. Amen? So ang ganda po ng inawit ni Brother Janel, no? Thank you, Brother Janel. Really God, no? Jesus is our good shepherd. Siya po ang ating mabuting pastol. And let us follow Him and allow Him to lead our way, no? Yung daan po natin, step by step, day by day, siya po yung maging gabay po natin sa ating buhay. Amen? At kailanman hindi po tayo maliligaw. Okay? At dahil kasama natin yung ating mabuting pastol, hindi na po tayo mangangailangan pa. Yan po yung kagandahan na meron po tayong Jesus at Diyos sa ating buhay. Amen po? Okay, so sa umaga pong ito, sabi ko nga, excited ako sa mensahe ng Panginoon. Tinitignan ko po yung oras kanina kasi baka timingan ako ni Pastor, agad niya akong paupuin, pero medyo mahaba-haba po kasi introduction, parang overview po na lahat ng topics natin, okay, sa second quarter na ito. Okay, so ang ating pong second quarter theme, nasa Enjoying Intimacy with God pa rin po tayo. Our second quarter theme is Separated unto God. Okay, sa ilalim po, mayroon pong nakasulat, detachment from the world. Okay? So, asahan po ninyo na yung mga ibang verses na babasahin ko, gagamitin din po ng ating mga ibang pastor na mangangaral dito. Pero kailangan ko po kasing banggitin para at least may idea po tayo sa lahat ng ipapangaral ngayong quarter na ito. Okay? So, separated unto God. Ano po bang ibig sabihin ng separated unto God? Lahat po ng mananampalataya na tumanggap sa ating Panginoong Jesus, okay? Naniwala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Lahat ng naisilang na muli, no? Naipanganak na muli, lahat ng born-again Christians, they are already separated unto God. Tayo po ay nakahiwalay para sa Diyos. We belong to God. We belong to Him. At naiiba po tayo. We are distinct. No, naiiba po tayo sa karamihan kasi kasama po natin ang Diyos, kapiling natin ng Diyos, nananahan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Yan po tayo bilang mga anak ng Diyos. Amen? We are distinct from the world. Kaya nga po, detachment from the world. Kapag po sinabi nating detach, anong ibig sabihin? Separated din. Separated from the world. We are separated unto God, para sa Diyos. Iba po yung unto, para sa Diyos. And we are separated from mula sa mundo. Okay? Detachment from the world. Yun po yung ibig sabihin ng detachment. Okay? So, we are separated unto God. We belong to Him. No? Tayo po ay para sa Kanya, tinawag niya tayo para sa Kanya, nabubuhay tayo para sa Kanya, ang buhay po natin ay laging para sa Kanya. Okay? So tayo po ay nasa presensya, nasa piling ng Diyos. Okay? At alam po natin na sa piling ng Diyos ay merong kagalakan, sa piling ng Diyos ay merong kapayapaan, sa piling ng Diyos ay merong provision, sa piling ng Diyos, no, merong milk and honey, no? Rich with milk and honey. Ibig sabihin, meron pong pinagkakaloob ang Diyos. No? Ang pangangailangan po natin ay laging nandyan, ang provision. Okay? So, from the world, pag po sinabi nating world, no, hindi ko po i-discuss yung iba't ibang uses ng world, no, especially sa New Testament, pero babanggitin ko lamang po kung ano yung pong gusto nating talakayin sa ating tema. Okay, pag sinabi po nating world o detachment from the world, hindi naman po ibig sabihin na kailangan na tayong mawala sa mundo. No? Kasi ang tanging paraan lang para mawala tayo sa mundo kapag wala na tayo. Okay? Kapag namatay na tayo. So hindi po ibig sabihin na
separation from the physical world. Okay? So, maging malinaw po sa atin yun. Hindi rin po ibig sabihin na wag na tayong makihalubilo sa ibang tao. Kasi separated from the world or detachment from the world. Kailangan wag na akong makisama sa mga hindi mananampalataya. Hindi po. Tandaan po natin, we are sent. Bilang mananampalataya, we are sent into the world. Tayo po ay pinadala ng Diyos sa mundo, okay? Tinawag ng Diyos sa mundo upang tayo ay magliwanag sa mga hindi pa po kumikilala sa Kanya. Yun po yung ating part. Okay? So, hindi po ibig sabihin na tayo mawawala na sa mundo o tayo po ay hindi makikihalubilo sa mundo, no? Kundi, no? Hindi yung tayo ay magmomongha na or yung mga monks kasi, no? Mga nasa bundok, inihiwalay nila ang kanilang mga sarili, no, sa sosyedad, no, para hindi sila magkasala o maalis yung kanilang kabanalan. Hindi po. Kasi ang kabanalan po natin, hindi po yan naalis. Dahil ang kabanalan natin at katuwiran natin ay ang kabanalan at katuwiran ni Kristo. Okay? So nakikihalubilo pa rin po tayo sa mga ibang tao, ating mga kapitbahay, mga kaibigan, no, sa lahat ng tao sa mundo. Pero, hindi po tayo nakikiayon. Yun po yung hindi po tayo nakikiayon sa kanilang ginagawa na alam nating labag sa kalooban ng Diyos. Amen? So, ang world po dito na tinutukoy is the world system. No, yung sistema ng mundo. Meron sistema ang ating mundo na gumagalaw na kahit wala po ang kaaway, remember, defeated na po ang kaaway. Pero dahil mayroon ng system na na-establish, yung influence niya ay kumikilos pa rin sa mundo. Di ba? Pag sinabi mo po kasing sistema, halimbawa sa school, may sistema tayo. Kahit wala po ako, magra-run ang school. Kahit wala yung mga board of directors, magra-run ang school. Kasi may sistema tayong sinusundan. Kaya yun po ibig sabihin. Kasi ang isang kumpanya na walang sistema, kahit nandyan ang boss, kahit nandyan ang mga directors, kung walang sistema, magulo. Di po ba? So, yung ibig sabihin ng sistema, it is an orderly system. Okay? So, yung mundo, meron din pong sistema. Okay? At yun po, ay yung tinatawag na mind or world system or sistema na ang namumuno ay ang kaaway. So, sabi po ng 1 John 5:19, we know that we are of God. In-underline ko po yung of God, kasi gusto ko pong i-emphasize na tayo ay sa Diyos na. Di po ba? Sabi ko kanina, we belong to God. We are of God. No? But the whole world lies under the sway, influence, control, power sa ibang version. No? Under the sway of the wicked one. Sa ibang version, of the evil one. Ano po sa Tagalog? Wala ako sa Tagalog. Okay? Ang buong mundo daw po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Yun po yung ibig sabihin, the whole world lies under the sway. No? Yung mundo ay nakapailalim sa kapangyarihan, impluensya, control ng masama. Dahil sabi ko nga kanina, mayroon nang na-establish na sistema. Mayroon nang naitayong sistema, kaya yung influence niya ay nasa mundo pa rin. Okay? So, yung sistema, nalagay yan dyan to accomplish something. Di ba? Lahat ng sistema na ilagay para ma-establish o para ma-accomplish, no, ang mga bagay-bagay. Okay? So, kapag sinabi po nating world system, ito ay mindset or behavior of the world. Okay? World system, mindset, yung pong kaisipan. Yung pong kaisipan at kinikilos ng mundo. Yung mga worldly affairs. No? Mamaya, isipin natin, ano ba yung mga worldly affairs? Ano ba yung considered na worldly? Okay? Mga worldly affairs that seduce, no? That lure, no? People, and even the children of God, even believers in Christ. Okay? So, sabi ko nga, there is mind behind the system. Meron pong kaisipan sa likod ng bawat sistema. At alam po natin ang sistema ng mundo, the world system, ang nasa likod po niyan, ang kaisipan na nasa likod po niyan ay si Satanas, no? Ang ating
kaaway. Okay? So, pag sinabi po nating world system, pinaka-emphasize ko po ito, no? Hindi lamang po tayo tumutukoy dun sa mga things of the world o yung mga material things, kundi yung mga abstract things din po. Abstract, yung hindi nakikita. Kaya po sa Biblia, makakabasa po tayo ng the spirit of the world, the wisdom of the world, the fashions of this world, no? Worldly lust, or the corruption that is in this world. No, yun po yung mga nababasa natin. Hindi po yun nakikita, pero yun po ay mga espiritong kumikilos sa mundo. Okay? So the world as we see now, ang mundo na atin po nakikita ngayon is very alarming. Do you agree? Napaka-alarming po ng nangyayari sa mundo. We are living in a world that has a system or scheme to draw men away from God. Meron po siyang sistema, no, para, no, under the influence of the prince of this world, para ilayo ang mga tao sa Diyos. Para hindi kumilala ang mga tao sa Diyos. Parang maging abala ang mga tao sa iba't ibang mga bagay at hindi po nila maisip na magbalik loob sa Diyos. To draw men away from God. And people are being manipulated, no po? Nagagamit sila, namamanipulate sila para sundan ang sistemang ito na sumisira sa buhay ng tao. Tandaan po natin yung world system, wala po yung encouragement na binibigay sa tao. Diba? Ang binibigay niya ay takot, no? Frustration, discouragement, no? Anxieties. Yun po yung binibigay ng mundo. Kaya nga po, kapag tayo ay ang ating kaisipan ay nabihag ng mga bagay dito sa mundo, definitely distraction po yung kahihinatnan niya. Pero sa Diyos, in God, we have life. Since we belong to God, we have life. We have life abundantly, abundant life. Meron tayong masaganang buhay sa Diyos. Meron tayong kasaganaan. Meron tayong kapayapaan sa Diyos. Tayo ay inilabas ng Diyos mula sa kadiliman tungo sa kalinawagan. Tayo ay inihango ng Diyos mula sa pagkaalipin sa mundo. Tayo dati ay alipin ng mundo, alipin ng kaaway. Kung ano yung gusto niya, sinusunod natin. Pero tayo na naramdaman natin, naranasan natin, naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. At dahil doon, naniwala tayo sa Kanya, nahango po tayo mula sa pagkaalipin sa mundo. Amen po? Mula sa pagkaalipin, tayo po ay ginawang kaibigan at mga anak ng Diyos. Yun po tayo bilang mga mananampalataya. Pero the world, sabi ko nga po, there is a system na nakakaalarma sa bawat, lalo na sa mga mananampalataya. In Isaiah chapter 5 verse 20, ang sabi po niya, woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Sa Tagalog po, ang ganda ng pagkakasabi, sabi niya, kawawa kayo, mga baligtad ang isip. Sabihin niyo po sa katabi niyo, buti na lang hindi baligtad ang isip natin. Okay. So, ang mabuting gawa ay minamasama. Di ba? Sa panahon po natin, yung mali noon ay tama ngayon. Di po ba nakaka-alarma yun? Di ba? Na-reverse. No? Nagkaroon ng new standard of what is right and what is wrong. Nakaka-alarma po yun. Nagkaroon ng reverse moral order. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadiliman ay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait ang sabi matamis, sa lasang matamis ang sabi mapait. O di ba baligtad ang isip nun? Okay? Joke lang po yun. Yun po yung version ng Tagalog. Pero sa English po, those who call evil good and good evil. No, yung tama ay ginagawang mali,
ang mali ay ginagawang tama. Nais ko pong banggatin yung ibang ginagawang tama ngayon na mali noon. Same-sex marriage. Sa ibang bansa po ay meron na pong silang batas. Legal na yung same-sex marriage. Okay? Meron po tayong mga termino ngayon na gender equality, marriage equality. Kasi sabi nila, pinaglalaban nila yung kanilang civil and human rights. Karapatan daw nila na ma-experience din yung nararanasan ng mag-asawang babae at lalaki. But back in the book of Genesis, God blessed male and female. Isang babae at isang lalaki, God blessed them. Why? Bakit po sila, bakit na-order ang marriage, no? From the book of Genesis? So that they will reproduce their own kind. Diba? Ang mga animals, kahit na nung sumakay sa ark ni Moses, by partner yan, male and female. Ang purpose nun, so that they can reproduce darami at darami. The very fact na ang lalaki at lalaki ay hindi pwedeng mag-produce, at ang babae at babae ay hindi pwedeng mag-produce, it is already against the Word of God. This may be offensive to those that are in the world. No? Nakaka-offense po sa mga nasa mundo. Pero alam ko po, ang lahat ng naririto, wala na po tayo sa mundo. Tayo po ay nasa piling ng Diyos, kasama ng Diyos. Tayo po ay nabubuhay sa mundo ng Diyos. Sa kingdom, no? Sa kaharian ng Diyos, hindi sa kaharian ng mundo. Okay? So, hindi po nila napatunayan na yung pagiging gay ay genetics. Wala pong scientific research doon, madam, science major. Walang scientific source or scientific research na magsasabi na genetics. Yung pagiging, kapag babae ka, puso lalaki, kapag lalaki ka, pusong babae. No? Pero maraming research ang magsasabi na yun po ay dahil sa environment. Dahil sa mga experiences, yung mga naranasan nila, dun sa mga trauma, o dun sa mga nakikita po nila sa paligid, o dun sa mga napapanood po nila sa telebisyon, o sa online, o sa mga social media. Yun po ay bunga ng mga nasa paligid nila. And they were influenced. No? Na-influensyahan sila. And I believe it is a choice for them to choose. No? Kasi the heart is very deceiving. Sabi nila, what matters is love. Hindi po, the heart is very deceiving. I speak with love. No? Sabi ko nga po sa group, mahirap ipangaral, pero kailangan pong malaman ng mga tao. Ito po yung part natin as church. No? Malaman ang katotohanan. It may be nakakasakit, ng damdamin, no? Pero meron pong pag-asa, merong kalutasan, at yan po ay si Jesus. Amen? Yan po ang ating Panginoong Jesus. In Him, we can have our satisfaction. No? Yung mga hinahanap nating pagmamahal sa iba, in God, we can have that. Dahil mahal niya tayo, minamahal niya tayo. We can have fulfillment in Him, satisfaction in Him. Yung mga kasiyahan, kagalakan, kapayapaan na hindi na ibibigay ng mundo, ang Diyos, kaya po niyang gawin yan. Kaya niyang ibigay sa iyo. Yan po ang ating Panginoon. Kaya po, no, lagi ko po sinasabi, mahal po namin kayo. No? We speak with love, mahal po namin kayo. At alam ko po na ang tema natin sa quarter na ito ay napapanahon din. No? Kasi if we really want to be separated unto God, we must be aware what the world, no, is giving, offering to us. Ang dami pong ino-offer ng mundo na kung minsan hindi po aware maging ang mga Kristiyano na ito pala ay unti-unti na silang natatrap, no, dun sa deception
na ibinibigay ng mundo. Kasi ang gaganda ng offers ng mundo, di ba? Yung kaisipan ng mundo, kung titignan, ang gaganda ng offers nila. Pero hindi natin alam, unti-unti po tayong natatrap, nabibihag, no? Sa kaisipan. No? Mindset, yung behavior ng mundo, ay unti-unti na nating nagagawa. Okay? So as Christians, we must be light of the world. Bilang mga mananampalataya, meron po tayong panawagan na maging liwanag sa lahat ng tao. Ipangaral ang mabuting balita, ipangaral si Kristo. Ipangaral ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig. Kasi mahal natin sila. If we love God, we love people. Di po ba? Kung mahal natin ang Diyos, mahal din po natin ang mga tao. Kaya gusto natin na sila rin po ay makakilala sa ating Diyos. No? Matamo nila ang kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon ng libre. Okay? So yung binasa po natin ay from the book of Isaiah. Mas worse po ngayon, no, sa ating kapanahunan. 2 Timothy 3:1-5, ang sabi po, dapat mong malaman na sa mga huling araw, okay, sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Tingnan po natin isa-isa. Magiging maibigin sa sarili, no? Always self ang naiisip, na minamahal. Maibigin sa salapi. Okay? Money now, no? It's very easy to be trapped, no, sa nagagawa ng pera. Di ba? Kasi ang daming mabibili sa pera, ang daming magagawa ng pera. Okay? Pero sabi nga, hindi naman po masama ang pera. Ang pagmamahal sa salapi ang siyang masama. Okay? Yung pera hindi masama. Lahat tayo gustong yumaman, di po ba? Ako gusto kong maging mayaman. Gusto ko meron akong milyon-milyon. Ay, kung ako lang yung merong milyon-milyon, tapos na po yung ating building. So, yun po yung purpose ng pera. Hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Okay? Palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang. Lahat po ng masunurin sa magulang, magsabing amen. Uy, daming masunurin. Salamat po. Ay, sa asawa daw, masunurin sa asawa, magsabing amen. Mga lalaki yung nag-amen. Okay, mga walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Next verse. Okay, sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas, walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. And verse 5, sabi niya, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang mga pamumuhay. These are professing Christians. No, they are pretending to be Christians, they are pretending to be of God, pero ang totoo, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakikita sa kanila. Sabi po ni Paul, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ibig sabihin, wag nating gayahin, no, kung ano yung ginagawa nila. No? So, in 2 Timothy 4 verse 3, ang sabi po niya, sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. O, di ba? Ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Okay? So, darating ang panahon. And I believe, kung hindi man ito na yung panahon, malapit na po tayo dun sa panahong yon. Diba? This may be the last days. No? Dahil nakikita na po nating lahat yung sinasabi sa salita ng Diyos. Okay? The Bible opens with God's creation of heaven and the earth. Diba? Mababasa po natin sa book of Genesis, nung lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay dito sa mundo, everything He created is good. Diba? Lahat ng ginawa niya in this world is beautiful. Maganda. No?
Maganda ang mga halaman, mga hayop, mga ibon, mga tao. No, ang tao na kanyang nilalang, maganda. Okay? So noon, before the fall, wala pa pong poverty, walang lack. No? Lahat ng pangangailangan ng tao ay nandoon sa hardin ng Eden. Walang mga kalamidad, walang mga storm, walang intense heat. Ang taas po ng heat index natin ngayon. Ngayon yata, nasa 40. Yung temperature natin, di ba? Init-init, ayan, pinagpapawisan ako. Wala yata ang nakatutok na blower sa akin. Pakitutok po. Okay? Di ba sobrang init? Okay? Actually, ang mundo po ay nilalang ng Diyos na mayroong kakayahang i-reproduce niya ang kanyang sarili, i-heal niya ang kanyang sarili. Di ba? Mayroong kakayahan ng mundo na nilalang ng Diyos. Maganda nga yung nilalang niya eh. Pero, kung minsan hindi po nangyayari dahil sa kagagawan ng tao. Hindi man dapat ganyan kainit, no, yung ating nararanasan ngayon. Kundi dahil sa kagagawan ng tao, ito po ay napinsala, no? Napinsala ang ating mundo. Okay? So sa init ng panahon, ang sarap magpunta sa mga malalamig na lugar. Amen? At kami po, nagkaroon ng pagkakataon para pumunta sa isang malamig na lugar. At yan po ay ang City of Pines, Baguio. Gusto ko pong i-share yung ibang pictures po namin. Ayan. Ito pong isa ay mula doon sa hotel na amin pong tinirhan. Okay? Kaya po kami nagpunta dyan kasi anniversary po namin ni Pastor. Dapat nung February 21. Kaya lang po dahil sa kondisyon ni Pastor, naantala po yung aming pagpunta doon. So, pinalakas muna namin siya. Okay? So, at purihin po ang Diyos. Salamat sa Diyos, no? Kahit sa ganyang kalagayan ni Pastor, nakakapunta kami sa mga lugar na ganito. Pero nagstay lang kami doon sa hotel. Kaya gusto namin yung mayroong veranda para overlooking yung view, no? Yung mga bundok. Okay? So, yung iba, I believe, yan po ay sa Camp John Hay, no? Gaganda ng mga pines doon. Sige, next. Ayan, Camp John Hay po yan. Ako yung nagpicture dyan. Mga halaman lang yung pinicture ko. Kasi na-amaze ako sa creation ni Lord, no? Pagpunta pa lang ng Baguio, di ba, ang ganda na ng nakikita natin. Kasi nilalang naman talaga ng Diyos ang mundo na maganda. Di ba? Ang dami pong pumunta sa iba't ibang lugar sa inyo, di ba? Sa mga beaches, no? Sa mga falls, okay? Sa mga iba't ibang lugar, resorts, okay? At next picture po natin, ayan ang pinakamaganda. Ay, isa muna, yan. Sa loob po ng kwarto yan. Niloloko po namin siya. Balot na balot siya. Sabi namin, Baguio pa more. Naka-t-shirt na po dyan, long sleeve, jacket, tapos 2 kumot. Balot na balot. Hindi po niya alam na ipapakita ko yan. Surprise! Si Pastor po yan. Okay? So, ayan po, pag umaalis kami, dala lahat namin ng gamit namin, pati yung unan. Di nga napalitan ng punta eh. Okay? So, pangalawa pong picture, yan po ay nasa Camp John Hay. Ayan. Haba pong nilalasap niya yung lamig ng Camp John Hay ng Baguio, naka-iPad po yan. Nanonood siya sa iPad niya na malapit na po namin kumpiskahin. Kasi kung ano-ano po yung napapanood niya sa YouTube na mga pagkain. At kapag nakita niya, kung hindi niya ipapabili, ipapaluto sa akin. Kaya hinahanap ko lahat ng mga sangkap. No? Sa ref namin, merong arugula, may alokbati, may cilantro, asparagus, no? Ano pa yung mga dahon-dahon na pinapahanap niya? Celery, yan, yung mga ganyan. Okay? Kasi napapanood po niya sa YouTube. Kaya sabi ko, malapit na namin kumpiskahin kasi nasisira. Sabi ko, ako yung financial manager mo, dapat sabihin mo muna sa akin bago ka mag-order. Kung minsan nag-order siya nang hindi ko alam. Darating na lang yung pinapalengke niya kasi may pabili po eh, di ba? May pabili palengke. Minsan 900, ganun. Nasisira yung financial management. De, joke lang po. Sabi naman niya, hindi, may darating naman akong pera niyan. Yun po yung faith niya. Sabi ni Janiel, alam mo ba kung magkano na lang nasa bangko mo?
Hindi, sabi niya, may darating ako niyan, sabi niya. Okay? At eto pa po yung matindi. Panoorin po natin ang video. Next. Okay. So, kapag po siya ay kumakain, sa dami ng mga kinakain niya at ino-order niya, ayan. Hello, good morning guys. Welcome to my vlog. Now we are in my house and I have now a brand new kubo. Yeah, okay. Kaya mga kapatid, salamat sa iyong mga anak ko, salamat sa iyong kabaitan, salamat sa iyong binigalo sa aking advance birthday. July 6. Salamat J-Mark and Jassel sa inyong generosity. Ang blessing ng Panginoon is upon you. Okay? Kaya enjoy your Japan and I enjoy my kubo here in Philippines. Hey! Okay. So, ano pa kasi sasabi ko? So, mga kapatid, salamat sa inyong kabaitan. Muli, salamat din kay darling ko, kay Daniel, salang assistant sa akin. Kaya, salamat. Tunay na blessing kayo sa aking buhay. Thank you very much and God bless you. Ayan po, yung ating PGM. Palapakan po naman po natin ang ating Panginoon. Pinakita ko po yan kasi we really praise God, no? Sa kabutihan niya sa buhay po namin at si Pastor, narinig naman po niya, ninyo siya, no? At nagpapasalamat po kami sa inyo. Isang pagkakataon na mapasalamatan din po namin kayo, no? Sa pagmamahal niyo po sa amin, no? Sa pamilya namin. Okay? So, di ko po pala nabanggit kanina. Gusto ko rin pasalamatan yung mga drivers po namin at assistants sa Baguio. Si Lawrence at saka si Janiel. Okay? So, sila po yung kasama po naming pumunta doon. Okay? So, yung major sponsors po namin, yung mga anak din po namin, si J. Mark at si Jassel. Kaya salamat din po sa kanila. Pero meron din po ng mga narito na mga kapatid natin na nag-abot po sa amin para sa aming anniversary. Maraming salamat po. Okay? So, siningit ko lang po yan kasi hindi ko nga malaman kung saan ko isisingit eh. Pero at least meron po tayong tinatawag na physical world na maganda namang nilalang ng Diyos. No? Binigay ng Diyos ang mundo para ating ma-enjoy. Okay? So, yung po nating hindi dapat sundin sa mundo yung mga alam nating hindi na kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Lahat naman po ng sobra ay hindi maganda, di ba? Di naman sa lahat ng pagkakataon, nasa Baguio ka, sobra na yun. No? Kasi kung ang kapayapaan at katahimikan na hinahanap sa ibang lugar, mali po yun. Okay? So, kaya lang po tayo napupunta sa ibang lugar para ma-enjoy natin yung creation ng Diyos. Pero hindi po yun yung source of joy natin. Okay? Masaya pa rin tayo, nagagalak pa rin tayo, payapa pa rin tayo, hindi man natin mapuntahan ang mga lugar na yon. Amen po? Okay, so the world which God created is beautiful. Pero, yun nga, may na-establish na sistema ang Diyos at maganda ang sistema na kanyang inilagay. Di po ba? Alam natin na sa Hardin ng Eden, meron po tinatawag na law of nature. Di ba? Yun ay sistema. Law of nature. Nilalang ng Diyos ang mundo at nung lalangin niya, naglagay na siya ng sistema. Kaya yung mga animals, nagre-reproduce sila on their own, of their own kind. No? Yung baka, nanganganak ng baka. Yung mangga, nagbubunga ng mangga after their own kind. Kaya yung tao ay nanganganak ng tao. Okay? So, after their own kind. So, yan po, tayo, nilalang ng Diyos. At kapag labag doon, no, sa sistema
na in-establish ng Diyos, ito po ay sistema na ng mundo. Okay? Nakakasunod po tayo? So noon, mababasa po natin sa lumang tipan yung earth, no? Yung physical world, no? Pero pagdating sa bagong tipan, nagkaroon ng progress. Yung earth ng world, physical world, ang ibig sabihin noon, sa New Testament, nag-iba na ng meaning. Nagkaroon ng progress, nag-develop siya, at yun nga po yung tinatawag nating world system o yung sistema na ang namumuno, na ang sa likod, ang kaisipan sa likod ng sistemang ito ay si Satanas, no? Ang kalaban. Okay? So, tinward po niya, dinefy po niya yung very purpose of God, yung layunin ng Diyos sa tao. Okay? Dahil nagkasala ang tao, He took the opportunity. No? Nagkaroon siya ng pagkakataon na buksan ang pinto para masira ang buhay ng tao. Ay, sorry. Pakiikot na lang po yung blower. Mahangin sa labas. Okay. So ngayon, ang nangyari, nagkaroon ng dalawang mundo. God's world, ang mundo ng Diyos, kaharian ng Diyos, at yung the system or the world system o yung mundo ng kaaway. Okay? So sabi ko nga po kanina, yung verse kanina, ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. At hindi po yan alam ng maraming tao. Okay? So nagkaroon ng dalawang mundo. Pero sa mundo ng Diyos, sabi ko nga po kanina, sa mundo ng Diyos ay mayroong kagalakan, mayroong kapayapaan, mayroong provision. No? Pero yung world system, yung mundo ng kaaway, no? Ang ibinibigay niyan, siguro umpisa nagagalak ka, umpisa nag-enjoy ka, pero ang kahinatnan nun ay kasiraan. Ang kahinatnan nun ay distraction. Diba? Sabi ng Biblia, mayroong maalam ang tao na akala nila ay maganda, pero ang kahinatnan nito ay masama. Okay? Hindi alam ng tao na nasisira unti-unti ang kanilang buhay. Dahil hindi nila kinikilala ang ibang mundo o ang Diyos ang kaharian ng Diyos, ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Okay? So in 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Nandiyan ba? Next. Ayan. Sabi po niya, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sino man daw po yung minamahal niya ang mundo, ang pag-ibig ng Ama, ay wala sa kanya. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Okay? So yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Sa Tagalog po, pwede pong pakiabot yung tubig ko. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Okay? Pagnanasa ng mata, ng laman, at pagmamalaki sa buhay. Ngayon, sabi po niya, love not the world, nor the things that are in the world. What is considered worldly? Yung pong tanong natin ngayon, what is considered worldly? Paano ba masasabi na ang isang bagay ay worldly, na ang ginagawa ng tao ay worldly? And the things of the world, how do you define worldliness? Di ba? Ano ba yung sinasabi nating mga bagay na makamundo? Okay? When do we draw the line? Saan natin ililimit, no? Yung ginagawa natin para masabi nating hindi pa tayo makamundo o hindi makamundo ang isang tao. Kasi whether we like it or not,
in this world, we will touch the world. Di ba? Pag nagsa-cellphone ako, nagpe-Facebook ako, or ano man ginagawa ko dito, I already touched the world. Worldly ba yun? Okay, I already touched the world, di ba? Kapag tayo ay nanonood ng sine, we already touched the world, no? So, paano natin ma-determine kung ano yung worldly? Okay? Kapag ba tayo ay naka-makeup ng makapal, worldly na tayo. No? Kapag nagme-makeup tayo ng makapal, nagsusuot tayo ng mga ginto, alahas, no? Mga expensive jewelries, mga expensive clothes, mga signature clothes, no? Mga gadgets natin. No? Si Pastor may iPad siya, ibig bang sabihin, worldly na siya. Okay? Pag tayo mayroong luxury cars, mamahaling kotse, no? Meron tayong massive wealth, meron tayong kayamanan, does that mean that we are worldly or those are the things of the world? Okay? So, hindi ko po masasagot yung mga tanong na yon. Pero ito po yung ating determining factor. For me, it's not a matter of what we wear. Hindi po yung kung ano yung sinusuot natin o kung anong mayroon tayo. The issue here is your heart's motive. Ang issue po dito ay yung motibo ng puso. Bakit gusto mong magka-cellphone? Bakit gusto mong magka-kotse? Bakit gusto mong magkaroon ng malaking bahay? Bakit gusto mo ng maraming pera? Di ba? Meron po gusto maraming pera for charity, for the ministry. Di ba ba? So masama ba yun na magkaroon ng maraming pera? Hindi po. Kasi you want them, you desire for them because you want to be of help in the ministry of God. Di ba? Hindi po masama yun. Okay? So, it's not a matter of what you wear or what you have, but the motive of the heart. Yung motibo ng puso. What is your motive of buying this and that? No? What is your motive of wanting for more money? Okay? What is your motive of going to different places? Di ba? What is your motive of going to other countries? Ano yung motibo natin? Yun po yung kailangan po nating i-check. Kapag tayo ay bumibili, halimbawa, ng mga damit, what is your motive? Kasi baka kaya ka lang bumibili ng damit kasi you want to show off. No? Dahil sa insecurity. No? Dahil gusto mong magpaganda because you are insecure. That is not a right motive because as children of God, tayo po ay secured na kay Lord. Di ba? Secured na po tayo sa Diyos. Hindi ko po sinasabi na wag na tayong magpaganda. Wag na tayong bumili ng damit. Hindi po yun. No? Yung po sinasabi ko dito, ano ba ang dahilan? Bakit gusto mong bumili ng damit? Bakit gusto mong magpaganda? Ako po, nagpapaganda ako para kay pastor. Gusto ko, ako lang yung tinitignan. The joke. Amen daw. Sabi niya kanina sa akin, ang ganda ng misis ko. Janya, sabi niya, ang ganda ng love ko, sabi niya. Kaya lang, pag nagpiprits lang siya, doon siya maganda, sabi niya. Ibig niya sabihin, doon ako nag-aayos ng gusto pag nagpiprits. Kailangan naman po talaga ako mag-makeup, tsaka magdamit, no? Para naman po, presentable ako sa harapan ng mga ninyo, ng mga kongregasyon. Okay? So, hindi po masama yon. So, again, we check our heart. Okay, check your heart. Bago nyo po bilhin ng isang bagay, check your heart. Check your motive. Okay, ano ba yung motibo ko? Bakit ko ito binibili? And the other question, how does it affect my relationship with God? Okay, tanong din po ninyo ito. Ano ang epekto nito sa kaugnayan ko sa Diyos? How is this thing affecting my relationship with my Father? Diba? Kapag ako ay nagsa-social media, naapektuhan ba yung aking kaugnayan sa Diyos? Siyempre, kapag sobra oras mo na, no, sa social media, nawawalan ka ng time sa Panginoon. Ibig sabihin, naapektuhan yung kaugnayan mo sa Kanya. Okay?
Oras na daw. Okay? Kapag tayo nanonood ng television or we are doing online or offline games, no? Does it affect our relationship with God? Tanong po natin yun. Does it affect our relationship with God? Kapag tayo ay bumili ng iba't ibang bagay, does it affect our relationship with God? Okay? Yun po yung dapat natin pong itanong. No? What is my motive? How does it affect my relationship with God? Tandaan po natin yung dalawang yan. Okay, Romans 12 verse 2, ang sabi niya, do not conform to the pattern of this world. Huwag daw tayo mag-iayon sa takbo ng mundong ito. No? Sa ibang version, sa NLT, ang sabi niya, don't copy the behavior and customs of this world. Huwag daw nating kopyahin, no, yung kilos, yung kostumbre, yung pamamaraan ng mundo. Yun po yung ibig sabihin ng do not conform to the pattern of this world. Therefore, worldliness, kinuha ko po itong definition na ito sa isang website, is thinking and behaving like unbelievers do. No? Yung kaisipan mo, yung kilos mo, para ka nang hindi mananampalataya. Yung sistema ng mundo, ang siyang ginagawa mo, hindi ang sistema ng Diyos. Ano yung sistema ng mundo? Sabi ko nga, ito yung nagbibigay ng takot. At maraming offers ang mundo na akala natin ay maganda kung minsan, pero kapahamakan pala ang dulot nito. Okay? It is desiring prohibited pleasures. Okay? So, ano yung mga prohibited pleasures? Siyempre, yung mga bagay na alam nating labag sa kalooban, sa salita ng Diyos, whether pleasures of the body or the eyes, or the pleasure of achieving a high status. Okay? So, yung mga bagay sa mundo, pagmamahal sa pera, pagmamahal sa posisyon, kapangyarihan, no, popularity, lahat yan. No, lahat yan, kung ito ay mayroong intense desire or cravings, no? Dahil gusto mo ng high status, no? Yun po ay mundo na. Yun po ay makamundo na. That is worldliness. Okay? So next slide natin. Sabi po ng James 4:4, you adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? No? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. So sabi ko nga po kanina, hindi po ibig sabihin na hindi na tayo makikipagkaibigan sa mga tao. Yung po tinutukoy niya doon, friendship with the world. Sinusunod mo kung ano ang gusto ng mundo. No, nakikiayon ka kung ano ang gusto ng mundo. Okay, yun po. Sa Tagalog, mga hindi tapat sa Diyos, hindi nyo ba alam, nakaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo, kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. Okay, praise God, tayo po ay hindi po kaaway ng Diyos, kundi mga kaibigan ng Diyos. Di po ba? Tayo ay mga kaibigan ng Diyos. Lahat ng kaibigan ng Diyos, magsabing amen. Okay, we belong to God, we are of Him, we are not of this world. No, we are in this world, but we are not of this world. Hindi po pareho yon. Tayo ay nasa mundo, pero hindi tayo nakikiayon sa mga gusto ng mundo. Okay? Next. Okay, these are the things that constitute the world, o yung tinatawag sa Greek or Hebrew, cosmos. Okay? Politics, sa mundo ng politika. Okay? Kasi yung pong world system, para po maging malinaw, yung pong world system, merong segments yan. Merong parts, di po ba? Merong political system, education system, di ba? Literature, science, technology, media, entertainment, kasama na po yung music dyan, law, commerce, religion. Okay? Hindi ko po isa-isahin yan. Magbibigay lang po ako ng konting, parang overview. Okay? Sa law, o yung tinatawag na legislative, no? Ano po yung mga pinapasa ng mga policy makers natin ngayon? Okay? Sabi ko nga kanina, sa ibang bansa, legal yung same-sex marriage. Ginawa yun ng mga policy makers. Yan ang batas ng mundo. No? Batas ng mundo na labag sa batas ng Diyos. Okay? Sa commerce, di ba? Trading. Di ba? Sa politics. Sabi nga natin, politics is dirty. Mga anomaly, graft and corruption.
Sa education, magtataka kayo, bakit sa education? Di ba? Ano ang inuhubog ng curriculum ngayon sa mga bata? Sa United States o sa ibang bansa, may nabasa ako na inaalis na nila yung prayer, no, sa mga classrooms nila, or yung Bible, no, yung the Word of God sa mga classrooms nila. So ano yung mga matututunan ng mga bata kung hindi nila natututunan ang mga prinsipyo ng Diyos? Di ba? Purihin po ang Diyos. Meron po tayong Young Builder School. No, meron po tayong paaralan na nagtuturo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos. Okay? So, masisinyal na ako po. Okay, next. Oras na daw. Okay? So, an ordered system, yun po, governed by a ruler. Okay? So, tandaan po natin, merong sistema ang mundo, merong sistema ang Diyos. Diba? So, saan tayo? Sa sistema ng Diyos, sa sistema ng mundo? Siyempre sa sistema ng Diyos. Okay? So, ang sistema ng mundo, the ruler is Satan. Okay? So, may two words po tayo, two spheres of authority having different and opposed characters. God's system produces life. Ang ibinibigay ng sistema ng Diyos ay buhay. Ang binibigay ng sistema ng mundo ay kamatayan. Kasi the devil comes, di ba? The thief comes but to steal, kill, and destroy. Magnakaw, pumatay, at sumira. Yan po ang gawa ng kaaway. No, sirain ang buhay ng tao. Kunin ang buhay ng tao. Okay? Agawin yung buhay ng tao. And we Christians, dahil po tayo ay nandito sa mundo, sabi ko nga, we are sent into this world, no, to be light to the world. Para maging liwanag po tayo sa sanlibutan. Ang buhay po natin, ang liwanag ni Kristo, ang siyang makita sa atin. No, magningning yung buhay natin, magningning tayo sa paningin ng ibang mga tao, sa paningin ng lahat ng tao. We are here, no, to be light of the world. We are here to share the good news, no, to share the word of God, to share the love and the grace of God. Okay? So in 1 John 5:2, okay? So ang sabi niya, the word of God. So yeah, dear children, sabi niya, keep away from anything that might take God's place in your hearts. Ito po ay paalala sa mga mananampalataya. Kasi dear children, sabi niya, keep away from anything that might take God's place in your heart. Maging maingat daw po tayo sa mga bagay na nangaagaw, no, ng lugar ng Diyos sa ating mga puso bilang mga mananampalataya. Yun po ay NLT version. Sa ibang version po, keep away from idols. Lahat ng tinataas natin sa buhay natin, sinasamba natin sa buhay natin, lahat ng kung saan tayo nagtitiwala, no, iwasan daw po natin ang mga yon. Kasi nakakapag-agaw yon sa lugar ng Diyos sa ating mga puso. Amen po? Kaya tayo pong lahat ay yumuko, tayo manalangin. Salamat po, O Diyos, ngayong umagang ito. At nakapagbigay po kami, Lord God, ng overview patungkol sa tema namin, which is separated unto God and detachment from the world. Patuloy po ang kapangyarihan ng iyong Espiritu ang siyang kumilos sa aking mga kapatid at ipanunawa, O Diyos, ang iyong salita sa bawat buhay po namin. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen and Amen. Okay. Sabi ko na matay. Ay. Sabi ko sa Roma 8:9, kung ihahayag na iyong lagi na si Jesus ang Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kilalanin mo si Kristo ngayon bilang tagapagligtas ng iyong buhay. At makakipagpag-take ng kanyang buhay. Tiyakin po muna natin na talagang tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. At tayo po'y nakatitiyak kapag ginawa po natin yan, tayo nasa panig ng Panginoon.
Sige po, tayo po'y manalangin. Kilalanin mo si Kristo ngayon bilang tagapagligtas. Kung nais mong tanggapin si Kristo, ulitin mo ang panalangin ito. Sabihin mo, Panginoon, kinikilala kita na ikaw ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para ako ay iligtas. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pagpapatawad. Naniniwala po ako, Panginoon, ikaw ay nasa akin na, ikaw ay sumasa akin, kasama kita. At ako ngayon ay may buhay na walang hanggan na. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gunitain po natin ang Panginoon. Sabi niya, ang kanyang katawan ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo upang sa pamamagitan niya ay nagkaroon po tayo ng exchange life. Sabi po ng Korinto, siya na matuwid ay naging makasalanan upang tayo na makasalanan ay maging matuwid sa kanyang harapan. Napakabuti mo, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy po namin alalahanin ang iyong kabutihan at pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa amin sa pamamagitan ng papagpartake po namin ng banal na hapunan. Kinikilala ka po namin, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ibahagi na po natin at habang po habang dinidistribute, awitin po natin ang isang awit. Jesus, ikaw ang nagbigay ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman pupurihin, sasambahin kita. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ko iiwan magpakailanman. Ang buhay man kahulugan, sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Tayo pong lahat ay tumayo. Hindi ba't sa'yo ko lang matatagpuan kaligtasan at buhay na walang hanggan. Itaas po natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Panginoon, ang tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan ay nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. At sa gabing bago kayo pagkanulo, dinampot ninyo ang tinapay, nagpasalamat sa Ama, at sinabi po ninyo, kainin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Alalahanin po natin ang Diyos, kainin po natin ang tinapay. At sa gabing yun, sabi ng salita ng Diyos, kinuha niyang saro. Gawin niyo ito bilang alaala sa akin. Kapag ko sa Panginoon,
Ang dugo ni Kristo ang siyang naglinis sa ating karumihan sa harapan ng Diyos. At ikaw ngayon, na sumampalataya at kumilala sa Panginoon, isa ka ng karapat-dapat sa Panginoon. Kaya gawin natin to bilang alaala na may Kristong namatay doon sa krus para sa atin, para sa iyo at para sa akin. Sabay-sabay po natin inumin ito. Thank you, Lord God. We give you praise. We give you honor. Hallelujah. Oh, we thank you. Sa puso ko't isipan, kung di ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Hindi ba sa'yo ko lang matatagpuan? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Tayo makaupo na. Amen. Palakuan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tunay nga po na tayo ay nasa bagong tema ngayon. At ang Diyos ang siyang ating pong patuloy na kikilala at nalalaman sa ating mga buhay. Salamat sa mensahero. Again, no? Hey, that's my darling, my beloved. I submit to Him. Her, and I bear her, respect her. Pero siya rin po, it's a dual yan. Sabi nga ng Ephesians chapter 5, no? Ephesians, na kung saan, submit to one another. Hindi lang ang babae ang magsasabi, kundi pati rin ang lalaki. At mga susunod na verse, ay pwede kong explain niya sa ating tubig. Okay? At tunay na salamat. Mabait. Si Bishop, mabait to. Okay? Kaya, punin mo Panginoon. At salamat. Sabi nga ng Proverbs chapter 3:23, verse 6, at verse 27, no, 7, yan, 23, ay 3, no? Ay 23 yan, 23. Proverbs 23, no? Verse 6. So, sabi nga, eat thou not the bread of him. Sa Tagalog ko sabi niya, huwag mong kainin ang tinapay at ang tubig na pagkain inihahain sa iyo. No? At bakit? Kasi hindi maganda ang kanyang puso. No? Hindi, evil one. So kung minsan may nag-offer, may nagbibigay, pero nandoon na ang kanyang puso ay hindi to sumasang-ayon sa kanyang ginagawa. Kaya sabi ng Proverbs 3 verse 7, okay? O tama ba? Then 3:7. So for he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, said that he too, but his heart does not with it. That his heart is not with it, with thee. So, kung ano ang iniisip ng tao, ang siya, no? Yun siya, kung ano ang iniisip ng tao. At sabi nga, kumisan, nag-offer siya ng pagkain, no? Wala ang kanyang puso. Kaya kapatid, yun ang nabagit ni Senoroy sa mensahe niya na kung saan na tayo po ay patuloy na kilala natin at alaman natin na ang Diyos ay tumitingin sa ating mga puso.
Kaya sabi niya, abstract. No? Abstract. Abstract ang kanyang ang sinasabi ng Bible na renew your mind, no? That conform this word. At sabi nga ni Messiah na po yung missionary, hindi natin alam kung ano worthy at kung ano hindi. Kaya kapatid, ang puso ang tinitingnan ng Diyos, hindi ang panlabas. Kaya we cannot judge people. Di natin kayang judge ang unbeliever, di natin kayang judge ang mga believer, ang mga manampalataya. Ang puso ang tinitingnan ng Diyos. Ang puso. Amen po ba? Puso. Amen. Puso ang tinitingnan ng Diyos. Kaya kapatid, huwag tayong mag-judge. Kaya, ang share natin ay ang Word of God. At tayo enlighten natin ang tao ayon sa liwanag ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya kapatid, huwag tayong humatol sa ating sarili, sa ating kapwa, at ganoon din sa ating mga kapwa manampalataya sa ating mga buhay. At pag tayo nagbibigay tayo ng puso. Pwede tayong magbigay na wala sa puso mo. At masama naman kapag hindi ka nagbibigay. Ano? Ibig sabihin, alam ko wala ang puso mo, hindi na nagbibigay. So, kapatid, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. At sabi nga, ang conform to His word, ang huwag kang sumang-ayon sa pagkabuo nito ay nasa puso, wala sa palabas. So, huwag mong, sa ngayon niya, sabi ng Bible, don't conform this word, huwag kang sumang-ayon. Marami tayong dinadjust, pero hindi natin alam ang puso. Sabi ng Job, no? Nagsalita ang Panginoon at si Elihu. Sabi nila, ayahan mo ang Diyos ang magbigay ng pang-unawa sa tao. Hindi mo pwedeng sabihin. Sabi ni Elihu sa mga kaibigan niya, huwag mo sabihin na ganito siya, makasalanan sa show, ganito. Kaya ikayo ay hindi naging pakinabang sa kay Job. Dahil ang inyong ginawa ay pinipili nyo, naunawain ni Job ang lahat ng bagay. Ang kailangan mo, ang Diyos ang siyang magbigay ng pang-unawa. At kapatid, yan ay mangyayari sa ating mga buhay kung tayo po ay magiging liwanag at patuloy natin siya mahalin at kahit tayo hindi sila kaibig-ibig. Kaya kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at purihin ng Panginoon. Lapakan natin ang Diyos. Tayo lahat ay tumayo. Okay. Let's go. Amen. Let's pray pala. Sorry. Purihin ng Panginoon. Sa umaga ito, tayo papalain. Salamat po, O Diyos, sa iyong biyaya. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa buhay namin. At tunay, Panginoon, ang tinitirhan mo ay ang puso na tao. At kami, Panginoon, ay yung binabago patuloy ang aming kaisipan na kung saan hindi ang isip namin ay ang mundo. Kumisan, Panginoon, maraming ginagawa, pero ang isip namin ay makamundo. Na kami nag-a-attend, nagbabasa ng Bible, nagbibigay, pero iba ang aming motibo, iba ang laman ng puso. Yan ang tinitin mo. Kung ano ang inilaman ng aming puso, yon ang totoo, hindi yung panlabas. Nagbasa man ng Bible, nagpatay naman ako, hindi Lord. Tunay, Panginoon. Patuloy na makita namin. Patuloy namin i-renew. Ang pag-renew, pagbabago ng aming isip ay
hindi one time, hindi every Sunday, hindi every G namin, kundi every day of our life, we are renewing our mind through your word and meditating your word. And sa magitan niya, we will know your perfect will in our life. Amen? Perfect will in our life. We give thank you, we give you praise, we give you glory in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And we all say, Amen and Amen.